dyan sa Yaranabi Park sa Sydney, Australia ay nagkakasiyahan na dahil ngayon ay 12 midnight na dito, 3 hours advance dyan sa Pilipinas. Sa dalawang lugar sa Bondi Beach ay kinansela ng mga otoridad ang year-end celebration dahil sa nangyaring pag-atake kamakailan. Kabilang sa kinanselang selebrasyon ang Elro XXL Music Festival. Gayunman, tuloy pa rin ang iconic na pagdiriwang sa Sydney Harbour Bridge, ngunit mas maigting ang seguridad na ipinatutupad sa lugar. Nagpapatupad din ang New South Wales Police at Anti-Terror Units ng Operation Shelter kung saan ipinakalat ang libu-libong proactive patrols, aerial support at tactical teams. Bukod dito, todo bantay ang mga otoridad sa social media at iba't ibang online platforms upang agad matrace kung mayroong magpapakalat ng banta at pekeng impormasyon. Gayunman, tiniyak ng mga pulis na walang indikasyon ng anumang planong terror attack sa year-end fireworks activities. Alas 9 ng gabi dito o alas 6 naman ng hapon diyan sa Pilipinas ay isinagawa ang Calling Country Fireworks na sinundan ng Moment of Unity bilang tribute para sa mga biktima ng Bondi shooting. Ayon kay Sydney Mayor Clover Moore, ang event na ito ay hindi lamang simpleng fireworks display, kundi isa ring refleksyon ng pagpapahalaga at oportunidad upang magbigay respeto at paggalang sa kapwa. Samantala, inianunsyo ng Australian government ang bagong support at security measure para sa mga biktima ng nangyaring pamamaril sa Bondi Beach. Kabilang dito ang Lifeline o isang crisis hotline na nagbibigay ng counseling, emergency care at financial advice para sa mga nakasaksi sa pangyayari. Tuloy-tuloy ang selebrasyon dito sa Sydney. Ang bawat isa umaasa sa pagkakaisa, mas matatag at puno ng pag-asang taon sa papasok na 2026. Yan muna ang latest mula rito sa Yaranabi Park sa Sydney, Australia. Balik sa'yo.